Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, Faith, Love, Life, and Career. Dito po pala iikot ang istorya ko, Chin. Pero bago ko simulan ang aking kwento, gusto ko lang po kayong pasalamatan. Naging bahagi po kayo ng childhood ko. Yung panahong hindi pa uso ang cellphone at Facebook. Naging tulay po kayo para lumawak ang imahinasyon ko at pag-iisip ko sa mundo. Kahit bata pa ako. Tawagin niyo po akong Miss Bea. Pakihide na lang din po sana ng identity ko. Lumaki ako sa hirap, Chin. Sanay ako sa asin na agahan. Mantika at tuyo naman hanggang sa hapunan. Laking Jensen din ako. Sa sobrang hirap ng buhay noon, walang araw na hindi ko hinihiling na sana bumilis ang oras at ako'y palakihin. Nakikita ko kasing binubuli ang pamilya ko. At naawa na ako sa papa ko. Sa puso ko, atat na akong tulungan ang mga magulang ko. Kahit ako'y nasa elementarya pa lamang. Pero Chin, hindi ako honor student. Natanong ko din bakit laging grades ko line of 7. Malawak naman ang pag-iisip ko sa mundo. Pero hindi pala ganun lang. Kailangan mo din palang bigyan ng effort. Kaso, mahirap minsan. Kasi hindi ako pumapasok. Pag alam kong wala naman akong pang-project. Pagtakot ako sa teacher, pagsisingalan na naman ng PTA or singilan na naman ng PTA. Minsan kasi nakakahiya, malista ang pangalan mo sa blackboard tungkol sa mga walang projects o hindi nakapagbayad pa ng HPTA. Pero sobrang hilig ko ang pagbabasa. Kahit basurang papel noon, chine-check ko yan para basahin. Nung nag-high school na ako, medyo nakapagtrabaho na ang iba kong mga kapatid. Nakakain na kami ng maayos at ganadong-ganado na ako sa pag-aaral. First time kong sumali noon sa isang science quiz bee competition at ako ay nag-champion. Sobrang sikat ako noon sa campus namin at maraming gusto akong maging kaibigan nila. Hanggang sa pinagpatuloy ko ang pagpapahalaga sa edukasyon. Malapit na pala ako nung gumraduate ng senior high. At that time, NBSB ako nang may biglang nag-add sa akin sa Facebook. In-stalk ko muna at nakita kong parehas kami ng hilig sa musika. Galing din kasi ako sa pamilyang musikero din. At mga singerista ba? Kaya gusto ko sa lalaki ang musikero din. Naging magkaibigan kami. At bonding namin lagi ang paggawa ng kanta. Pagtugtog ng gitara. Until such time nahulog kami sa isa't isa. After 9 months, opisyal na kaming mag-on. Mas okay ang matanda, Chin, at siya naman ay sobrang inosente pa sa lahat ng bagay. Or mas ako ang matanda. Pero biglang nagbago at simulang nag-ibang takbo ng buhay nila nung biglaan na lamang nawasak ang pamilya niya. Nung nalaman na nagloko pala yung mama niya. May kaya pa nun sila. Kaso naghiwalay ang seaman niyang stepdad at mama at siya naman ang naiwan sa ere. Sobrang naawa ako nun na may halong paano ko siya bubuhayin. Paano na siya sa akin or saan siya kakain. Hindi ko siya matulungan that time kasi although first love ko siya, wala pa ako masyadong experience sa mundo. Pero mahal ko kaya nasasaktan ako. Sa awa ng Diyos, may mga kumupkop sa kanya. Kaso hindi rin nagtatagal. Nag-college ako, nakapasa ng scholarship at sa allowance naman ay sinusuportahan ako ng kuya ko. Kami pa din ang jowa ko at patapos na siya ng high school. Lagi naming pinaplano ang future namin at paano ito makakamit galing sa pag-aaral. Pero Chin, di pala kami pareho ng mental capability ng jowa ko.
Nahihirapan siyang unawain ng mga ACADS, kaya naging tutor niya ako. Binibilahan ko din siya ng mga damit at tinahatian ko siya lagi sa baon at pagkain ko. Hanggang sa nag-college siya. Natanggap sa TESS scholarship. Sa 3 years na kasama ko siya sa college at puno kami ng away. Sapagkat kahit paano ko siya tuturuan para bang wala pa din siyang natututunan. At nababahala ako kung paano na lang kapag magbo-board exams na kami. Although sa ibang bagay mabuti siya. Masarap siyang mag-alaga. Yun lang, year 2020, yung punto na na-realize namin na di pala kami pareho ng goal sa buhay. Gusto niya lang simpleng buhay. Kaso ang hirap mabuhay ng simple. Sa sobrang mahal ng bilihin. At pangarap ko din sabay kaming kukuha ng license. At pag sa work ka na, di na simple ang trabaho. Kaso iba talaga, Chin. Iba pala talaga kami. Sa sobrang mahal ko sa taong to, hinayaan kong insultuhin ako ng magulang ko. Pahirapan ako makatanggap ng suporta galing sa kanila. Feeling kasi nila mag-aasawa na lang akong nang maaga at wala silang mapapala sa akin. Ang tangi ko lang talagang kakampi nun ay ang Diyos. November 2020, naalala ko, 2 weeks ako nung gumigising ng 3:00 ng umaga para manalangin sa Kanya. Tungkol sa pamilya ko, sa relasyon ko noon. Kahit wag na sa buhay ko. Hanggang sinubukan kong mag-apply sa employer sa Manila. Natanggap at binilahan agad ako ng ticket ng amo ko. Alam mo yung kahit masasaktan mo yung jowa mo, pero hindi mo naramdaman yun. Kasi sa araw-araw naming pag-aaway, matagal na pala akong nakamove on sa kanya. O baka ito na yung first step sa prayers ko, kaya ginrab ko na, Chin. Sa work dun sa Manila, dun ko nakilala ang jowa ko ngayon. Nung paalis ko pa lang ng Jensen, alam na yun ng ex ko na mangyayari sa amin to. Tinake niya na din yun na wala na kami. Wala nang kami. Pero nag-try siya at inamin ng mga lapses niya. Pero ayoko na, Chin, at nakamove on na din ako. Chin, isang foreigner ang najowa ko doon. At dahil nasa ibang bansa siya, LDR kami. Again, isa din po siyang musikero. Hindi ko alam kung bakit nagustuhan niya ako. Una, kakalaro lang namin ng isang game, pero habang kinikilala namin ang isa't isa, masasabi kong siya yung male version ko. Yung lalaking gets ang humor mo. Matalino, makadiyos. Hiningi ko lang naman kay Lord ang maging emotionally healthy ako. Pero yung binigay niya, sobra pa. Chin, bago muna ako, noon nakarating ng Manila, ni piso wala akong bitbit. Bitbit ko lang ang ticket ko. Keypad pa ang cellphone. At malapit ng malobag. Tapos wala pang laman ng tiyan. Tinanggihan kasi ako ng pamilya ko, Chin. Kahit suportahan, kahit maliit lang sana ba. Kaya ang baon ko noon, ang Diyos. Doon ko na-discover ang sarap pa din ng buhay. Kahit walang wala ka, o tinatalikuran ka, basta may Diyos ka lang. Ni minsan di ako nagtanim ng sama ng loob sa pamilya ko. Lagi kong iniisip na para sa kanilang lahat ng pangarap ko. At yan yung promise ko kahit dati pa. Naging okay naman ako, Chin. Lumipat ng company at nag-work sa iba't ibang language school sa Manila. Year 2023, naging HR ako ng school. At nakapagsuporta na din kina mama. Kahit anong okasyon sa Jensen, lagi akong nagpapadala. Bigla na lang pong nag-ibang tingin nila sa akin. Lalo na nung nalaman nilang may AFAM ako kung tawagin. Year 2024, kami pa din ang AFAM ko. At ni minsan, di ko naranasan ang away o anuman. Nag-focus ako sa pagtuturo at nag-receive ng Best Teacher Award sa school namin noon.
Ang sarap. Ang sarap pala ng feeling na buti na lang, hindi ko hinintuan ang pangarap ko. Kahit Diyos lang talaga ang meron ako. Ang sarap na nagtiwala ako sa Panginoon. Kaya nung nag-message ako ng 2023, sa'yo, feeling ko di pa kumpleto ang istorya ko. Kasi di pa kami nung nagkita ng jowa ko. Pero ngayon, Chin, habang sinusulat ko ang istorya ko, ay nasa Sydney, Australia na ako. Katabi ng taong male version ko. Isa na din po ako ngayong owner ng maliit na online school aside sa trabaho ko na isang guro sa online. Masasabi ko din pong kaya ko nang ibigay kahit anong pangangailangan ng aking mga magulang. Chin, hanggang dito na lamang po. At maraming salamat po sa inyo. Ang inyong kamax, Miss Baya. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.